hindi pa rin nagpapakakampante ang mga otoridad sa mga lugar na malapit sa Mount Canlaon. Tuloy-tuloy pa rin ang paghahanda sa posibleng epekto sakaling muling pumutok ang bulkan. Ang latest sa agenda report ni Paulo Barcelon, live mula sa Bago City, Negros Occidental. Paulo, kumusta na ang sitwasyon dyan sa Bago? Willard, magandang balita dahil 0 casualty ang nagtatala so far ng Office of Civil Defense Negros Island Region bunsod ng nangyaring May 13 eruption ng Bulkang Canlaon. Pero todo pa rin ang kanilang pagdadala ng tulong at ayuda at paghahanda kung sakasakali na muling mag-alboroto ang Bulkang Canlaon. At kabilang nga sa mga tumutulong dito, mga kabataan na laan ang kanilang lakas, talino at buhay para sa bayan. Sa Bago City, todo bantay pa rin ang mga nasa Disaster Risk Reduction and Management Office. Isa ang lungsod sa mga naapektuhang malubha ng ashfall noong May 13 eruption ng Canlaon. Ang physical therapist na si Andrea, bukod sa pagiging admin and training staff ng DRRM office, siya rin ang tumutulong sa public information. Kritikal sa mga disaster operation gaya ng pagputok ng bulkan. Very crucial po in terms of information. No? Hindi ka makakapaglabas ng information without gathering data from other perspective like the barangay, the community, as well as sa city po. So very crucial siya at the same time. Parang hindi ka agad-agad makapagsalita or send data kasi nga as people parang naman ngayon is nasa social media. So a little lang mistake can be judge or criticize po. Ang mga rescue personnel naman na sina Roldan, Joshua at Jerlans, bagamat mga bata pa, subok na ang karanasan sa search and rescue. Nag-start ako na magtrabaho nang nagkaanak ako. Nang 2 years old na ngayon. Sina Roldan at Joshua, minsan na ring na-aksidente. At si Joshua, kinailangan pang operahan sa kanyang bungo matapos ng tinamong sugat sa kanyang ulo. Buwan lamang matapos maoperahan, sabak ulit sa rescue ops si Joshua. Kahit ng ilang months pa lang ako nag-recover, pero gustong-gusto ko na bumalik at makatulong ulit sa kapwa ko, sir. Hindi ka ba natatakot na with the type of work that you're doing, baka maulit yung nangyari sa'yo. Hindi ba kayo natatakot? Hindi, sir. Mas malakas yung prayers. Sa kabila ng kanilang karanasan, minsan raw, tila nahahabag din ang kanilang damdamin sa tuwing may responde, lalo na kapag pumuputok ang bulkan. Maraming mga bata at mga matatanda, sir, na parang hindi na kayang makalikas habang inaalalayan mo na makapunta ng evacuation center. Masakit, sir, sa damdamin kasi yung eagerness mo na tumulong, sir, is grabe, sir. Nasa 125 ang miyembro ng Bago City Disaster Risk Reduction and Management Office. Karamihan dito, millennials at Gen Z. Ayon sa Office of Civil Defense, malaki ang ambag ng mga Gen Z at millennial members ng DRRM teams. Hindi lamang sa kanilang bilis sa pag-adapt sa teknolohiya, gayon din sa kanilang pagresponde. Bagay na malaki ang maitutulong sa malalaking disaster scenario tulad ng pagputok ng bulkan. Kapag walang responde, sila Andrea, Jerlans, Joshua at Roldan, katulad lamang ng mga ordinaryong Gen Z. Ine-enjoy ang buhay, kung paminsan ay naglalaro, pero hindi nila nakakalimutan ang bigat ng kanilang trabaho. Trabahong hindi lamang isang titulo, kundi isang bokasyon na makapaglingkod sa mga bagunhon, anumang delubyo at anumang panahon. Willard, batay sa pinakahuling monitoring ng PHIVOLCS ay nasa 8 ang volcanic earthquakes na naitala sa paligid ng Bulkang Canlaon. At kaya nga ng aking nabanggit, todo handa pa rin ang OCD Negros Island Region. Tuloy-tuloy din ang buhos ng ayuda sa mga apektadong probinsya at malaking bagay raw sa OCD na kanina binabanggit natin yung 0 casualty dahil nakalikas na yung mga residente sa 6-kilometer extended danger zone ng bulkan. Ayon kay Regional Director Noy Cermeño, kanila na ring finorward ang budget request ng mga LGU sa Negros Island na kailangan na ng dagdag na pondo. Dagdag pa ni Cermeño, nakadepende na rin daw sa local governments kung gaano kabilis silang makapag-provide ng dokumento para makakuha sila ng karagdagang pondo. At yan muna ang latest halindiri sa Bago City. Balik sa imo, Willard.
Paulo, gaano kalakas yung nabanggit mong 8 volcanic earthquakes na naitala ngayong araw? Well, inaalam pa natin yung specific na lakas at intensity nitong mga volcanic earthquakes na ating na-monitor at na-monitor din ng ng PHIVOLCS rather. So binabantayan natin yung intensity nito pero hopefully things are slowing down a bit. Todo pa rin naman ang pagmamonitor ng ating mga otoridad para masiguro nga ang kaligtasan ng ating mga kababayan, Willard. Pero Paulo, strong enough ba para maramdaman nyo dyan? So far dito naman wala kaming nararamdaman at saka sa pag-iikot natin sa mga kalapit na lungsod over the last 4-5 days hindi naman siya ganun kalakas para maramdaman ng tao. Although may mga naitalang earthquakes na nasa Negros region nitong mga nakaraang araw, specifically during the weekend, tectonic naman yung origin nito at hindi volcanic. So safe to say na malayo yung mga naramdaman na lindol over the weekend wala itong ganung kalakas na kinalaman sa bulkan. Kasi kung volcanic yung origin nun, definitely possibly mararamdaman natin yan dito at may kinalaman yan sa bulkan. Pero kung tectonic ang origin, ibig sabihin may gumalaw na fault or may gumalaw na parte ng ating fault line system dito sa area. Kaya ganun yung naging origin ng mga lindol na yon. Willard? Okay, maraming salamat. Paulo Barcelon, nag-uulat ng live mula sa Bago City, Negros Occidental.